Ayan, isang panalong Miyerkules na hapon sa ating lahat. Magandang hapon sa lahat ng ating taga-subaybay mula Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa mga nasa ibang bansa na naaabot ng DepEd Itulay. Ako po si Tutor Maika mula sa SDO Dasmariñas. Tayo po ay sabay-sabay na napapanood sa Facebook page ng DepEd EdTech Unit, DepEd Itulay, DepEd Tayo, maging sa YouTube channel ng DepEd EdTech Unit at DepEd TV. Bago natin simulan ang panibagong aralin at panibagong markahan, nais ko munang batiin ang aming SDO Dasmariñas, ang aming SDS na si Dr. Raimundo Cantonhos, ang aming EPS sa Filipino, Binibining Fragilin Rafael, ang aming butihing punong guro, Dr. Raimundo Reyes, maging ang aming ulong guro na si Ginang Marilu Picosado, ang mga mahuhusay namin mga dalub guro, Ginang Cabrera, Ginang Abukay at Ginang Zakal, maging ang mga kapwa ko guro sa kagawaran ng Filipino at sa lahat ng mga mag-aaral na patuloy na tumututok at sumusubaybay. Ayan, may nakita na ako, hindi pa man nagsisimula ang ating live. Nakita ko kagad na nag-comment si Kerubin Gabriel Villamor mula sa Novaliches High School, SDO Quezon City. Ganon din si Rain Rizel Tauyan mula naman sa Ingod Ramona Integrated High School. Pagbati rin kay Akisha Leoshel Ariola, Samantha Blasi mula sa Liano High School, Alexandra Krish Villaroy Patricia. Ito yung mga suki talaga natin simula nung unang markahan pa lang. Si Cido de la Rosa, magandang tanghali sa'yo. Celzi Kate Villegas. At nakita ko rin dito, may guru din. Si Ginang Jocelyn Bacani, magandang hapon po. Ganon din kay Tutor Jessica. Hello po, good afternoon. At kay Tutor Ali na AP7. Ayan, ang dami pang pabati. Good afternoon sa inyo, Marjan Malansan, Bianca Iruish, Akisha, ayun nasabi ko na kanina, Menchi Solomon, good afternoon mula sa Matilipni ES, Malinaw District, ayan, at napakarami pang ibang mga tuties na, ayan, mula kay Stephen Balmediano mula sa Dasmariñas Integrated High School, Fisha May Lasala mula sa Lubao, West District SDO, Pampanga. Good afternoon sa inyo dyan. Okay, tuloy-tuloy tayo. Tayo ngayon ay nasa ikalawang quarter na, di ba? Ang bilis ng panahon natin. At sa unang linggo, pag-uusapan natin ang awiting bayan at bulong ng Kabisayaan. Okay? Para sa ikalawang quarter, ito ang layunin natin ay napaliliwanag ang mahalagang detalye, mensahe at kaisipang naisiparating ng napakinggang bulong awiting bayan, alamat, bahagi ng akda, teksto, tungkol sa epiko ng Kabisayaan. Pero ang tuon natin ngayon ay tungkol sa bulong at awiting bayan. At syempre, layunin din ng tutorial na ito na makilala ang mga uri ng awiting bayan at bulong. Gayon din, maipaliwanag ang mensahe at kaisipang naisiparating ng napakinggang awiting bayan at bulong. Yan. Naku, mukhang excited na kayo ata eh. Talagang excited na excited. Ang daming pabati. Good afternoon kay Julans, kay Darius Charles, Mark Platon, Gloria Katapang, ayan, Johan Abuyo. Okay, good afternoon sa inyong lahat. Mukhang handang-handa na tayo sa ating pagtalakay. Kaya naman, uumpisahan na natin. Okay, muli, para sa unang linggo, pag-uusapan natin ang awiting bayan at bulong ng Kabisayaan. Okay, mukhang bago sa inyo to, kaya naman ating iisa-isahin yan. At sa sanggunian natin, syempre, ang mga nilalaman at ang mga gawain ay mula sa SDO Coronadal, Filipino 7, ikalawang markahan. Diyan natin hinalaw yung mga gawain at nilalaman ng pagtalakay natin. Okay? Ayan. Bago natin tuluyang iwan ang unang markahan, magkaroon muna tayo ng isang maikling pagbabalik tanaw. Titingnan ko kung talaga bang naaalala nyo pa yung mga paksang pinag-aralan natin. Okay, hello po, good afternoon din. Matt, mula kay Matt, watching from Baluya High School. Ayan, kay Marge Ashikay, mula sa LFG Diamantina National High School. Kung talaga bang handa na, maaari ba akong makita ng mga heart emoji?
para makita kung talagang ready na sa maikling pagbabalik-aral natin noong nakaraang markahan. Okay? Habang naghihintay tayo, babatiin ko muna si Dylan Meneses. Ayan, mula sa grade 7, Pink 3. Jerzel Lloyd Gerance mula sa SDO Liano High School, mula sa SDO Caloocan. Ayan, may nakikita na ako. Ready na si Marge. Si Mark Laton. Ayan, oo, may nakikita siya. Okay. Ozea Corasian Bernal, good afternoon po. Watching from Baruya National High School. Talagang suking-suki natin talaga ang mga taga Baruya. Okay? Hindi ko na patatagalin pa. Ayan, para sa paunang gawain natin ngayong araw na ito, kikilalalin natin kung anong uri nga ba ng panitikan ang tinutukoy sa bawat bilang. Siyempre, pipiliin sa loob ng kahon ang tamang sagot at itatype nyo sa comment section. Ano-ano nga ba yung mga pagpipilian? Okay? Ang kwentong bayan, maikling kwento, pabula, dula, epiko, at alamat. Huwag po natin kakalimutan na maglagay ng number ha pag nag-type tayo sa comment section ng inyong kasagutan. Okay? Para sa unang katanungan. Ayan. Ito ay isang panitikan na ang mga tauhan ay mga hayop na nagasalita na parang tao. Kung tunay talagang naaalala, pwede ko bang makita ang inyong mga kasagutan? Ayan, piliin sa pagpipilian ng tamang sagot. Ayun, may nakita na ako agad na isang na mga kasagutan. Mula kay Darius Charles Pajardo, ang sabi niya ay pabula, ayun. Kay Bianca, kay Marge, ayan, tuloy-tuloy na ang pagbibigay ng kasagutan kay Jazlyn, pabula, Marjan, sabi niya alamat daw. Kay Gian, kay Matt, Bianca, pabula, at syempre, ang tamang kasagutan dito ay pabula. Kung maaalala natin, ito yung uri ng kwento na kung saan ang mga hayop ay nagsasalita at kumikilos na parang tao. Okay? Mahusay kayo, ang bibilis nyo talagang pumindot. Para sa pangalawang katanungan, nilalaman ng akdang ito ang tungkol sa mga pinagmula ng mga bagay-bagay at maging ng mga pook. Ito yung uri ng kwento na kung saan kung may katanungan ka, dito mo malalaman ang kasagutan. Halimbawa, kung nais mong malaman kung saan nagmula ang pinya, merong kwento nito. Kung may gusto mong malaman kung saan nagmula ang buwan, ang mga bituin at araw, may kwento rin dito. Ayan, tingnan natin ang mga kasagutan. Okay, sabi ni Jerzel, alamat daw. Okay? Sabi ni Tutor Jessica, hello, good afternoon, Tutor Jessica, alamat daw. Ayan. Darius, Prince, Ariza, alamat. Bianca, alamat. Isabella Ulino, alamat. Sabi ni Diyosa Espiritu, alamat. Siyempre, ang tamang kasagutan ay alamat. Okay, nakukuha talaga at talagang naaalala nyo yung mga nakalipas nating aril. Very good. Sunod, para sa ikatlong bilang. Okay? Ito ay akdang nagsasalaysay tungkol sa kabayanihan ng pangunahing tauhan. Okay? Itong kwento na ito, kaiba naman sa pabula at alamat kasi ang tauhan dito ay bayani at punong-puno ito ng mga kabalagan at hindi ka panipaniwalang pangyayari. Anong uri kaya ng panitikan ito? Okay? Tingnan ko nga kung ang bibilis talaga sumagot, si Darius, sabi niya ay epiko. Sabi ni Marsh ay kwentong bayan daw. Sabi ni Bianca, epiko. Ariza, epiko. Ayan, Avery, epiko. Sabi ni Alexandra, epiko. At ang daming sumagot, sabi ni Prince, dula daw. Pero ang tamang kasagutan ay epiko. Kung babalikan natin yung epikong tinalakay natin, maging sa module, narito, ang mga tauhan dito ay nakikipagtunggali, nakikipaglaban sila sa mga halimaw. Kaya naman, ang mga nilalaman ng epiko ay hindi makatotohanan. Okay? Pang-apat, pinapaksa nito ang tungkol sa hindi pangkaraniwang pangyayari at sa mga nilalang na may pambihirang kapangyarihan tulad ng Diwata, Shokoy, Encantada, at iba pa. Itong kwento na ito, dito natin makikita kung anong abang uri ng mamamayan meron sa lugar na iyon. Okay? Habang naghihintay tayo ng mga kasagutan, magandang hapon, Samantha Cilia, mula sa
Makabebe High School from 7 Charity. Ayan. May nakikita na akong mga kasagutan. Ang bibilis talaga ng mga cuties talaga natin. Okay, sabi ni Alriza, Kwentong Bayan. Jercel, sabi nga, Kwentong Bayan. Oo, tama. Marge, Kwentong Bayan. Gian, Kwentong Bayan. Isabella, Kwentong Bayan. At Krisha May, Kwentong Bayan. Siyempre, ang tamang kasagutan ay Kwentong Bayan. O sa wikang Ingles, mga folktale o folklore. At para sa huling bilang, pang-5, ito ang mga akdang nagsasalaysay sa paraang maikli. Ayan na yung keyword natin ha, madali at masining. Ito yung uri ng kwento na kung saan ito ay halaw sa tunay na pangyayari. Kumbaga, kapag nakabasa tayo ng kwentong ito, nagkakaroon tayo ng relate. Anong uri kaya ng panitikan ito? Okay? Ayan, magandang hapon. Mula kay Alexandra, 7 productivity mula sa Lubao West District, Baruya High School. Ayun. So nakikita ko na, may nakikita na ako mga comment. Okay, mahuhusay kayo. Very good. Sabi ni Krisha May, ayun, yes daw, oo. Avery, maikling kwento. Akisha, maikling kwento. Rosemel, maikling kwento. Ozea, maikling kwento. Selzy, maikling kwento. Siyempre, mula sa keyword niya, maikli, syempre ito yung maikling kwento o short story. Ito yung uri ng kwento na kung saan kinasasangkutan lamang to ng isa o ilang mga tauhan, kaya naman kayang-kayang basahin ito sa isang upuan lamang. Okay, at dahil dyan, alam niyo mga cuties, talagang ako ay natutuwa sapagkat nakita ko na talagang naunawaan nyo yung mga tinalakay namin ni Tutor Jessica noong unang markahan. Ngayon, tuloy nating iiwan yon at tayo ay darako na sa unang linggo, week 1, para sa ikalawang markahan. Ang tanong, handa na ba kayo para sa pagtalakay ng bagong aralin? Okay? Kung handa na, sabay-sabay tayong matuto. Ayan. Para sa karagdagang gawain, umawit muna tayo. Ayan, dito ko makikita kung sino ba talaga ang mga mahuhusay umawit. At kung alam niyo yung kanta, sabayan niyo ako ha. Ngayon pa lang, papangunahan ko na kayo. Hindi ganun kaganda ang boses ko, kaya pagpasensyahan nyo na. Mula sa larawan, syempre, alam na nyo na kagad yan. Kung anong uri ng awit ang aawitin natin. Syempre, ang simula noon hanggang ngayon, ang walang kamatayan, Bahay Kubo. Alam na alam niyo yan, syempre. Okay? Samahan nyo akong awitin o bigkasin ang awiting ito. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani. Yes, bahay kubo. Tuloy natin. Pundol, patola, upot, kalabasa, at saka meron pang labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng lingay. Nakita ko yung comment ni Tutor Jessica. It's a yes for me. Salamat. Ayan, sana ay natuwa kayo. Sana yung pag-awit ko na yon ay hindi magkaroon ng kulimlim sa inyong mga lugar at hindi mawala ang ating internet connection. Okay, syempre alam niyo yan. Yung bahay kubo, ituloy natin. Para sa pangalawang gawain na yan, sambitin naman natin. Bibigkasin na lamang ito. Okay, mula sa larawan, may mga puno, may magasaka, at ito yon, bulong naman. Okay, bibigkasin ko na siya. Huwag magalit kaibigan, aming pinuputol lamang ang sa amin na pag-utusan. Ngayon, mula sa bahay kubo at sa bulong na ito, so ayan, wala pa daw ulan. Nako, sayang. Singer pala ako, sabi ni Ozea. Hindi naman. Hindi naman ako singer. Okay? Suriin natin, ano ba talaga yung bakit ko inawit at bakit natin binigkas yung dalawang yon. Ayan, suriin natin. Ito yung mga katanungan. Para sa unang bilang, sa inyong palagay, tungkol saan yung awitin na Bahay Kubo? Okay? Ayan, hello daw. Yes, good afternoon sa inyo. Okay, Marge, Diamantina National High School. Ayan.
Para sa inyo, tungkol saan nga ba o ano nga ba ang nilalaman ng awiting bayan na Bahay Kubo? Okay, habang naghihintay tayo ng mga kasagutan, batiin ko muna si ayan, maraming salamat Mark Platon sa iyong, komento na mahusay ako, thank you. Ayun, sabi ni Alexandra Singris daw pala ako, mwehe. Okay, ayan may nakikita na ako ng kasagutan. Sabi ni Darcy, sa isang bahay na katutubo na puno ng mga gulay at halaman. Sabi ni Gian, pagbanggit sa mga gulay. Sabi ni Bianca, tungkol sa mga gulay po. Ayan, sabi ni Ari, tungkol sa mga gulay na nagbibigay ng lakas sa ating katawan. Kay Jessel, tungkol sa mga gulay na nasa bahay kubo. At, yes, correct, tamang-tama kayo. Parang di ba sigurado si tungkol sa gulay, si Samantha. Okay? Tama ang kasagutan nyo. Yung awiting bahay na bahay kubo, kung napansin nyo, puro iba't ibang uri ng gulay. Kaya naman, ito ay tungkol sa mga gulay at maging prutas na makikita sa isang lugar sa bahay kubo. Okay? Pangalawa, ayan, anong naramdaman nyo habang inaawit nyo? Alam ko sinabayan nyo dahil alam ko alam nyo yan, yung kantang yan. Ano yung naramdaman nyo habang inaawit nyo yung awitin na yan? Okay? Ayan. Ayaw mapindot daw ang kanyang CP. Ay, okay? Okay, habang naghihintay tayo, batiin ko muna, no? Ayan, may nakita ko mga kasagutan. Tama ang inyong mga kasagutan. Tungkol sa mga gulay, sabi ni Jocelyn. Okay? Ayan, tingnan natin kung ano ba yung naramdaman nila. Sabi ni Alriza, siya daw ay masaya. Sabi ni Avery, sigla at saya. Sabi ni Ozea, masaya daw po siya. Okay? Ayan, sabi ni Gian, masaya daw siya. Masaya po, sabi ni Bianca. Jocelyn, masaya. Kirby, natutuwa po at may sigla. At alam ko, ganun din ang inaramdaman ng bawat isa. Ako, nung inawit ko ang awitin nito, naging masaya ako sapagkat naalala ko yung pagkabata ko. Okay? Kasi nagkaroon ako ng pagbabalik-tanaw sa mga ginawa ko ng kabataan ko. Kaya naramdaman ko, masaya rin ako tulad nyo. At panghuli, ayan, number 3, ano ang mensaheng ipinapahayag ng bulong na inyong binasa? Yung binasa ko kanina na huwag sana daw magagalit sapagkat sila daw ay napag-utusan lamang. Okay? Ano kaya ang mensahe nun? Kasi minsan, lalo na yung mga trabahador, yung mga manggagawa na nagpuputol ng puno, minsan, meron silang binibigkas na humingi sila ng pasintabi. Bago nila putulin, lalo na kung yung mga puno ay talagang matatanda na. Ngayon, bakit sa palagay nyo, ano kaya ang mensahe na isiparating ng bulong na iyon? Okay? Tingnan natin kung may mga kasagutan na sila. Para sa, puro sila masasaya, tama? Yes, sabi ni John Reisenkert, dapat pinuputol lang ang malalaking puno. Okay? Ang awiting iyan ay nagpapaalala ng kabataan. Sabi ni Ariza, ang mensahe na pinahayag ng bulong ay ang pagputol ng halaman na napag-utusan lamang sila. Okay? Sabi ni Isidro, putulin ang mga malalaking puno. Ayan, sabi ni Jerzel, pangalagaan ng puno. Okay? Meron pa ba tayong ibang kasagutan? Ayan. Sabi ni Selzy, magtanim ng mga gulay sa bahay. At meron pa ba? Yes, good afternoon. Sabi ni Marvin, natutuwa po siya at may sigla daw. Oo. Magtanim ng mga gulay at, ayan, Mark Platon, ang pagkasabi ng bulong ay upang makaiwas sa mga sumpa. Okay. Avery, tungkol sa mga naramdaman nila sa pagputol ng puno at hindi nila talagang gustong magputol sapagkat napag-utusan lamang sila. Okay, mahusay. Tama. Sa pangatlo, dito, kung bakit siya, ang mensahe dyan, dapat bago tayo gumawa ng isang bagay o isang hakbang, dapat humingi muna tayo ng pahintulot. Tulad ng ginawa nung nagsasalita sa bulong, humingi muna siya ng pahintulot at pasensya. Pasintabi, bago siya magputol, kasi napag-utusan lamang siya. Okay? Ayan. So talagang naintindihan nyo. Hindi pa yan ang natin, talagang paksa natin ha. Okay? Ano nga ba ang awiting bayan? Alam ko bago sa inyo to, pero alam ko, alam na alam nyo na ito. Pag sinabing awiting bayan, ito yung mga kilarin sa tawag natin na kantahing bayan. Yung mga inaawit sa partikular na lugar,
na kung saan ito ay isang uri ng sinaunang panitikan ng Pilipino na naging tanyag bago pa man dumating ang mga Kastila. Siyempre, alam naman natin ito na ang mga Pilipino, lalo na yung mga ninuno natin, kapag sila ay walang ginagawa, abang palipas oras lamang, mahilig talaga silang kumanta. Okay? Nagsimula bilang mga tulang misukat at tugma, subalit kalaunan ay nilapatan ng himig upang mahipahayag ng pakanta. Kaya kung napapansin nyo, kahit sa simpleng gawain paghuhugas, pagwawalis, okay, paglalaba, umaawit tayo kasi yun talaga ay likas sa atin. At ang mga Pilipino daw talaga ay mahuhusay na mga awit. Ahem. Para sa sunod na kakaalaman, okay, taglay rin ng mga ito ang iba't ibang damdaming umiiral sa iba't ibang pagkakataon. Tulad ng kaligayahan sa panahon ng tagumpay, pag-ibig at mga kasiyahan, lumbay sa panahon ng pagluluksa at kabiguan, galit sa gitna ng digmaan at kapanatagan ng kalooban habang gumagawa ng mga karaniwang gawain tulad ng pagtatanim, pamamangka, pagluluto at iba pa. Kaya naman kung napapansin natin, no, yung mga awitin natin ay hindi pare-parehas ng mga layunin. Hindi lahat pare-parehas tungkol sa pag-ibig. Ayan, yes, okay? Hindi pare-parehas na tungkol lamang sa kalungkutan. May iba't ibang uri ng awitin batay sa iba't ibang uri ng lugar o kaya naman okasyon. Kaya isa-isahin natin yung mga uri ng awiting bayan, lalo na sa Kabisayaan. Okay, good afternoon, Precious Kapulo. Mula sa Makabebe High School, Seven Justice. Good afternoon sa iyo. Okay? Ayan, isa-isahin natin. Ano-ano nga ba ang mga iba't ibang uri ng awiting bayan? Para sa unang bilang, nariyan ang kundiman. Ito ang mga awit ng pag-ibig sa mga Katagalugan. Sa wikang Ingles, ito yung tinatawag natin na love song. Ito, ang awiting ito ay nagasaad ng kabuuang damdamin at mga saloobing ipinapangako ng pag-ibig. Tungkol sa pag-ibig. Pangalawa, ang balitaw, ito ay mga awit ng pag-ibig na inaawit ng mga Bisaya. Lalong-lalo na kung yung mga binata ay nanliligaw sa kanila nagugusto ang mga dalaga. Ito yung tinatawag natin na mga harana. Okay? Kasi noong unang panahon, talagang ang uri ng panliligaw noon ay sa pamamagitan ng pangaharana, kaya naman, umaawit sila ng uri ng balitaw. Ayan, good afternoon, Jayon Jong, mula sa LFG Diamantina National High School. Okay? Yan yung balitaw. Kapag nangaharana, nanliligaw. Pangatlo, ang dalit o himno. Ito naman ay kaiba sa dalawang nauna sapagkat ito ay isang awiting pang-relihiyon naman o himno ng pagdakila sa may kapal. Kaya kung napapansin nyo kung dati na nasa loob tayo ng simbahan, may marinig tayo na salmo o kaya mga awitin na pang-relihiyon. Ito ay awit ng papuri, luwalhati, kaligayahan o pasasalamat. Karaniwan ito ay para sa Diyos sa mga santo at santa ng mga Katoliko sapagkat nagpapakita ito, nagpapadama at nagpaparating ng kanilang pagdakila at pagsamba. Kaya naman, iba ito sa awit ng pag-ibig. Para sa pang-apat, ang dungaw, ito naman ay awit ng mga Ilocano para sa patay. Siyempre, kapag umaawit tayo ng uri ng awiting ito ay nasa mababang tono o kaya naman ay yung emosyon ay hindi ganun kasigla. Kasi siyempre, ito ay para sa mga namayapang mahal sa buhay natin. Kaya kung mapapansin nyo, tuwing ililibing na yung taong namayapa, yung mahal nila sa buhay, may mga kanta na iniaalay para dun sa kanilang namayapang mahal sa buhay. Okay? Panglima, ang kumintang, awit ng pakikipagdigma o pakikipaglaban. Ayan, itong uri ng awitin na to ay may kalungkutan din. Medyo mababa rin ang himig niyan na karaniwang inaawit ng mga mandirigma. Karaniwang inaawit to sa saliw ng bilin o kaya naman ng gitara. At ang sabi, ito raw ay nagmula sa Balayan, Batangas. Doon daw talaga unang nag-umpisa. Ayon sa pag-aaral ni Kausay noong 1973. Okay? So dito, yung kumintang, ito naman ay medyo mababa rin ang emosyon niyan. Kasi nakikipaglaban sila.
Pang-anim, ito, lalo na yung may mga kapatid na bata o kaya sanggol. Ang Uyayi o Hele. Ito ay awiting panghele o pampatulog ng bata na tinatawag nating lalabay sa wikang Ingles. Diba? Kung mapapansin natin, inaawit ito ng mga nanay o kaya naman ng mga nagpapatulog ng mga sanggol ng malambing. Kasi ang layunin nito ay mapatulog yung kanilang kinakarga. Sadyang talagang nakakaantok ang uri ng awiting ito dahil iisa lang ang tono. Kung napapansin niyo, paulit-ulit yung tono niya, iisa lang talaga, at yung lyrics niya, iisa lang din. Kaya naman, tapos sasabayan pa ng pagtapik, kaya naman talagang makakatulog yung mga pinapatulog na bata. Okay, good afternoon, Princess Nicole Carino mula sa San Miguel, Maysolao High School. Yan, hele po, pamatulog ng sanggol, awit ng nanay, correct, sa Masa Blasi. Okay? Sabi ni Mark Platon, di natin makakasabalian ng ating mga ninuno ay may likas na kaalaman at ito ay nagpasalin-salin sa bibig ng ating mga ninuno. Tama ka, Mark Platon, kasi noon pa man, talaga ito yung mga pamahalan sa ating ng mga ninuno natin. Kaya naman, tingnan mo, hanggang sa ngayon, patuloy pa rin tayong umaawit. Okay? Sabi ni Ozea, yung heli daw ay mabagal sa malamig. Oo, talagang ano. Kasi kinakarga sila ng kalimitan at talagang niyuyugyog. Okay? Siyempre, kapag mabilis ang awitin natin, hindi makakatulog yun, baka sabayan pa tayo. Okay? Yan. Tuloy natin. Ano pa ba ang iba't ibang uri ng awitin? Pampito ang biyona, awit sa panahon ng pamamanggikan o kasal. Iba naman ito sa balitaw kanina na pangaharangan. Dito, sa mismong araw ng kasal, kaya kung mapapansin nyo kung nakadalo na kayo ng kasalan, meron silang pinapatugtog na awitin. At kalimitan, yun yung mga theme song nung mga nagpapakasal. Okay? Pangwalo, ito alam na alam ko dahil lahat kayo ay dumaan sa pagkabata, yung kutang-kutang. Mga awiting karaniwang inaawit sa mga lansangan. Alam niyo ba, mga chutis, na ang kutang-kutang ay layo nitong magpatawa, mang-asar at manudyo. Kasi sa kalye mo narinig yan eh. Maaring ang himig ito ay ngunit yung mga lyrics nito ay may temang bago para mabidyo. Kasi kalimitan yung kutang-kutang, naririnig ko to sa mga bata na naglalaro sa lansangan. Kalimitan ay inaawit nila ito, lalo na kung may gusto silang asarin na kalaro nila. Yun yung kutang-kutang. Okay? Pangsyam, ang talindaw. Ito ay isa pang uri ng awit sa pamamangka. Ayan, kapag sila ay namimingwit, nangingisda, kapag sila ay sumasagwan o kaya naman ay nangingisda, meron silang inaawit. At mamaya, meron tayong halimbawa para dyan. 10, pangangaluluwa. Ito, awit naman, para sa ating mga nasa Katagalugan, ito naman ay awit natin para sa mga patay, araw ng patay, syempre. Ang 11, Sambotani. Kung yung kanina ay awit ng pakikipagbigma, ito naman, kapag nagtagumpay na, ang mga mandirigma, kahit sa anumang uri na larangan, may awit silang iniaawit. Siyempre, kaiba ito sa kanina, ito naman ay masigla na. Okay? At ang panghuli maluway, awit sa sama-samang paggawa. Kaiba ito sa talindaw na pamamangka, dito yung mga magasaka, yung mga ngaso, yung mga nabubutol ng ng mga kahoy at kung ano-ano pa, sama-sama silang umaawit ng uri ng maluay. Ayan. Sabi ni Alriza, ang pag-awit ay isa ring paraan upang maipakita kung ano ang ating nararamdaman, naririnig, ito ay malungkot, maaaring ito ay malungkot, masaya. Tama ka, Alriza, kasi depende yon sa tema ng inaawit natin, maging sa emosyon at tono ng pag-awit. Very good. Ayan, sabi ni Andrea, patay po pag-undas. Ayan, katatapos lang ng undas. Ayan. Maraming salamat sa patuloy na nakatutok sa atin. Okay? Ano nga ba ang halimbawa? Ito yung sinabi ko kanina. Ang halimbawa ng awiting bayan ng Kabisayaan. Ang pamagat ay ugbinhi. Nakita nyo naman, ito ay Bisaya. Narito ang nilalaman niya. Bibigasin ko siya. Tralalala, ako'y gatanong ugbinhi na nalinsing nabuhi. Sa nabuhi na munga, sa namunga namimihi. Kung papansinin natin, dahil hindi tayo marunong magbisaya,
parang hindi natin maintindihan yan. Ngunit, naisalin yan sa Filipino. Ang pamagat, ang binhi. Okay? Ito yung salin niya sa Filipino ha. Tra-la-la-la, ako'y nagtanim ng binhi, sumibol na buhay, di naglaot na munga, ang bungay naging binhi. Ang uri ng awitin nito ay yung pinakahuling uri ng awitin natin, yung awit ng pangmanggagawa. At yung inaawit nila, lalo na kapag sila ay mag-aani na ng kanilang mga binhi na ipinunla. So, awit ito ng mga magsasaka. Ayan. Sabi ni Maymay, di masabi, di ba? Ayun. Okay? Awit ng magsasaka, ayun nga, nabanggit mo kanina. Okay? Ngayon, dako tayo sa isa pa. Yung kanina, yung bulong. Hindi to simpleng bulong lang na sa wikang Ingles na whisper, hindi. Okay? Ang bulong ay iba sapagkat ang mga bulong ay sa pangyaman ng ating katutuwang panitingang pasalindila. Ito ay tinatawag ding mga orasyon. Ayan. Yun yung ibang katawagan dyan. At ginagamit ng ating mga ninuno noon hanggang ngayon, lalo na sa maraming kababayan natin na nasa probinsya. Talagang itong bulong na ito, marinig mo lang yan sa mga lalawigan. Karaniwang sinasambit ito sa pagpapasintabi kapag nagpaparaan sa tabing ilog at sa iba pang lugar na pininiwalang tirahan ng mga engkanto, lamang lupa o maligno. Ito ay yung bulong kasi ay para siyang isang uri ng panalangin na binuhay dahil sa pagnanais natin na makamtan ng isang pangyayari o pagbabago sa hinaharap. Kung gusto natin ng magkaroon ng pagbabago sa sarili natin, uusol tayo ng isang simpleng bulong. Alam ko ginagawa niyo, lalo na nung face-to-face pa lang tayo, kapag exam na, uusal ka ng isang simpleng bulong. Lord, sana po makapasa ako. Yun ay isang uri ng bulong. Okay? Ang bulong ay binubuo ng ilang taludtod lamang, kasi ito ay nasa anyong tula, at ginagamit upang hingian ng paumanhin. Yan kaninang natin, yung magpuputol siya ng puno. Humingi tayo ng pasintabi o paumanhin sa mga laman lupa, mga duwende at mga espiritong hindi nakikita. Alam ko, may ilan sa atin na hindi niniwala, ngunit kalimitan kapag tayo ay napapadpad sa mga maliliblib na mga puok, mga maubundok, yung mga mapupunong lugar, minsan ayaw man natin o hindi sinasadya, lumalabas sa bibig natin yung salitang tabi-tabi po. Tama ba? Okay? Ayan. Sabi ni Alriza, bulong ito po yung ginagamit pagpapasintabi upang hindi ka mamatanda. Very good. Correct ka dyan. Ang paniniwala ng matatanda sa amin. Okay? Kasi minsan, hindi natin nakikita yung mga ibang elemento. Ngunit, kapag binigkas natin, yung salitang tabi-tabi po, parang nagkakaroon tayo ng protection. Pangontra ba? Okay? Sa mga masamang elemento. Okay, opo. Yan, tama sabi ni Marjorie Manalansa. Tabi-tabi po makikiraan po. Okay. Tuloy natin. Ano po ba ang sinasabi ng bulong? Ayan. Talagang ang umuusol ito o bumibigkas ito ay mga matatanda. Okay? Lalo na sa mga nasa probinsya kasi dito, bibihira na lang yung mga may kaalaman sa bulong. Itinuturo nila ito sa kanilang mga anak upang hindi mapahamak o bigyan ng sakit o paglaruan ng mga maligno. Ito yung ginagamit nila bilang pagbibigay galang sa mga bagay o lugar tulad ng mga lugar na hindi pa natin napupuntahan, bago ka lamang, hihingi tayo ng paggabay o pahintulot. Okay? Nang sa gayon, hindi tayo mapahamak o magkasakit. Di ba? Minsan maririnig natin, kapag biglang sumakit yung ulo, kaya naman nagsuka, sasabihin ay nabati daw. Okay? O yan, nabati ka. Kaya naman, para magkaroon ka ng pangontra doon, hindi ka magkasakit o yun nga, mamaligno, sinabi nga kanina, pwede tayong umusal ng bulong. Okay? At pinakahuli, ang bulong, ayan, may mga bulong na inuusal sa panggagamot tulad ng ginagawa ng isang magtatawas. Ayan, siguro naman may ilan sa inyo nakakaalam nito, no? Ito yung isang uri pa ng panggagamot, yung pagtatawas.
Yung may balde, tas may kandila, may tubig, ipapatak doon. Ayun. May ginagamit ding pananggalang sa lahat ng lihim na kaaway. Gayon din kapag ang isang tao ay nadulutan ng sama ng loob ng kapwa. Ginagamit din itong pansumpa yung mga bulong. Ayan. Sabi ni Mark Platon, kahit moderno ng panahon, meron pa rin gumagamit ng bulong. Oo, hanggang sa ngayon. May talagang gumagamit pa rin ng bulong. Okay, sabi ni Avery, like madalas po itong nasasabi ng matatanda, since sila po yung may malakas na paniniwala sa mga engkanto at para po siyang mga anti-multo. Yes, correct. Okay? Sabi ni Maymay, kahalagahan ng gamot, tapos na ata siya nilagnat, tapos na ang mga tao kasi paglaki naging doktora. Oo? Yes, correct. Okay? Yung itong huling bahagi na ito, yung ganitong uri ng bulong, yung may kakayahan ka ng manggamot, ay hindi ipinagkakaloob sa lahat. Ma'am, bakit ma'am? Kasi ito ay lihim na karunungan na ipinapasa o itinuturo lamang sa mga mapipili. Okay? O kaya naman, doon sa mga karapat-dapat. Sapagkat kapag hindi marunong, walang kaalaman, yung pagsasalinan niyan, mapapahamak at mawawalang bisa yung ipapasa sa kanya na karunungan. Kalimitan din na yung may mga kakayahan na o may kaalaman sa bulong, may makikita kayong mga anting-anting sa kanila o mga agimat. Okay? Pero, tatandaan natin, nasa kapangyarihan ng dila natin. Diba? Yun nga, may kapangyarihan ng dila natin. Ano man ang sabihin natin ay maaaring makapagdulot ng kabutihan o kasamaan sa kapwa natin. Kaya naman, bago natin iwan yung bulong na iyan, talagang panalangin pa rin ang susi sa lahat. Okay? Ayan, sabi ni Isidro, warpin nga ang pong ariyang. Hindi ko siya naintindihan. Okay? Sabi ni Marvin, albularyo po yung tawag dyan. Yon ang tawag sa mga manggagamot o yung may kaalaman karunungan sa gantong bulong. Okay? Sabi ni Alexandra, gusto ko nga tanongin si Apong Aryang kung anong binubulong niya. Okay? May ritual na ginagamit yung mga albularyong manggagamot. Meron talaga silang ritual. Bago sila manggamot, nagdadasal muna sila. At kalimitan ng mga dasal nila ay nasa salitang Latin. Kaya hindi mo siya maintindihan talaga. Tapos meron silang mga aklat na nakatago. May mga birtud sila na sila lamang ang nakakaalam. Okay? At kung maaalala nyo na isa pelikula na yan, yung pelikula ni Vong Navarro sa ni Angelica Panganiban, yung bulong, kung nakita nyo, binulungan nila yung patay kasi niniwala sila na pwedeng lumipat o pwedeng pumasok, sumanib yung kaluluwa ng isang tao doon sa bangkay. Okay? Minsan may hinampas po silang mga dahon. Tama ka. Kasi ginagamit nila yung margin sa kanilang panggagamot. Ano nga ba yung halimbawa ng bulong? Okay? Orasyon. Yes, LZK. Tama ka dyan, orasyon. Okay? At sabi ni Andrea, talagang pinakamabisa pa rin gamot natin ay pananalig sa Panginoon. Okay? Mula sa hiligay nun, ito yung isang halimbawa na alam nyo na uri ng bulong. Okay? Tabi-tabi, maagi lang kami patawaron kung kamo masalapay namon. Okay? Pasimplihin natin, mula sa Filipino, tabi-tabi, makikiraan lang kami, patawarin mo kami kung kayo'y masasagi namin. Ito yung sinasabi ko nga kanina na kahit hindi natin nakikita yung mga nasa paligid natin, wala namang masama kung bibigkasin lamang natin yung simpleng bulong na tabi-tabi po. Makikiraan lang po. Okay? Lalo kapag may nakita tayong mga punso, kasi alam natin yung mga punso, doon naninirahan yung mga duwende. Kaya pag may nakita tayong ganoon, tapos dadaanan natin, umuusal kagad tayo ng salitang tabi-tabi po, makikiraan lamang po. Ayan. Oo, sabi ni Marvin Kapulong, yung ulo daw ng pusa, ma'am, anting-anting daw po yun. Actually, hindi ko siya alam. Siguro kung sa iba, kung naniniwala sila Marjon, siguro. Ayan, sabi ni Marjon, hindi daw yan uso sa Baruya. Siyempre, siguro yung Baruya, yung lungsod ng Baruya o yung bayan ng Baruya ay sibilisado na. Ito talaga, itong mga bulong na ito ay nasa mga liblib ng mga pook talaga. Yung hindi abot ng mga doktoral espesyalista. Kaya dito sila lumalapit. Okay? Ayan. So, alam ko, naiintindihan nyo na yung awiting bayan at bulong. So, unawain na ngayon natin.
Meron ako ditong isang awiting bayan na pinamagatang si Filemon. Ito ay isang uri ng awitin na kung saan ito ay tungkol sa isang awitin ng mangingisda. Ito ay original sa Cebuano. Ayan. Basahin natin ang nilalaman. Si Filemon, namasol sa kadagadan, nakakuha, og isdang tambasakan. Gibaligya, sa merkadong guba, ang halin pulos kora, igora ipanuba. Okay? Ito yung original na lyrics ng awiting bayang si Filemon. Isinalin ngayon siya sa wikang Filipino. Si Filemon, tingnan nyo ang salin niya para mas umunawaan niyo siya. Si Filemon, ng isda sa karagatan, nakahuli ng isdang tambasakan. Pinagbili sa sirang palengke, yung yung merkado ay palengke, ang kanyang pinagbilhan, pinambili ng tuba. Okay? Yan isang uri ng awiting bayan ng mga mangingisda. Pangalawa, ayan, dapat tandaan niyo yung yung lyrics, si Filemon. Kasi meron tayong gawain tungkol dyan. Pangalawa, unawain mo, ayan, isang uri ng bulong naman mula sa mga kinaraya, nasa dialektong kinaraya ng Ilonggo, kaya ng mga taga Iloilo, ayan, ilaga na hangod, ilaga nga gamay, bula, ang unto ko, naguba ka raw ay, kabay na islan mo, kang bag-o, ang hirap ng bigkasin. Isinalin siya sa Filipino para mas maunawaan natin. Ayan. Ayun pala ang ibig sabihin ng ilaga. Ang ibig sabihin pala nun ay daga. Dagang malaki, dagang maliit, bunutin ang ngipin ko, nasira at pangit. Sana ibigyan mo ng bagong kapalit. Ayan, binubulong natin to kapag tayo ay nabubunutan ng ngipin, tapos hindi lang natin basta tinatapon yun sa basurahan, yung ngipin natin. Minsan sinasabi na, ibato mo yan sa sa bubong. Okay? Pero bago muna siya ibato sa bubong, ito muna yung binibigkas natin. Kaya, yun, kalaunan, nagkakaroon tayo ng bagong ngipin. Okay? Ayan. Ayan. Good afternoon sa'yo, Rionette. Ayan, tooth fairy, sabi ni Marjan Malalansan. Correct. Okay? Dadako tayo ngayon sa unang gawain. Sa pagsubok na ngayon tayo. Basahin, unawain ang mga sumusunod na pangungusap, punan ang mga bawat patlang sa pamamagitan ng pagpili ng letra ng wasong sagot at i-type ito sa comment section. Huwag kaliligtaan ang bilang bago ang inyong kasagutan. Letra lang ang inyong isusulat. Okay? Handa na ba? Ayun sabi ni Andrea, sa bubong tinatapon sa bubong yung ating ngipin. Okay? Ayan, subukan mo para sa unang bilang. Yan. Ang awit na Filemon ay tungkol sa patlang. Kung natatandaan niyo yung lyrics tungkol saan kaya yung awiting si Filemon? A, sa isang magsasaka. B, sa isang mangangaso. Letter C, sa isang mangangalakal. O letter D, sa isang mangingisda. Okay, pakitype po ang inyong kasagutan. Ay, batiin ko muna. Ayun, sabi ni Marjan Yolansa, dahon ng kamyas po ang hinahampas nila dun nga sa marunong at mahusay sa nila. Okay? Ayan. Ayan, may mga kasagutan na. Sabi ni Marjan, syempre nauna siya, very good. Ang bilis talaga ng magsagot. Samantha Blasi, Gian Caso, Alexandria, Marjan Malansan, Celsi Kate, Avery, Marjan, Marvin Capulong, Aliza, Jocelyn Lapus, okay, Krisha. Ang inyong mga kasagutan ay puro letter D, Bianca Ayrubish. Syempre, ang tamang kasagutan, ang awiting si Filemon ay tungkol sa isang mangingisda. Very good. Okay, para sa pangalawang katanungan, ayan. Ano ang hanap buhay na inilarawan sa awit ay patlang? Okay, syempre alam niyo na yan. A, pag-aani, B, pangingisda, C, pag-asaka, letter D, pag-awit. Syempre, kung number 1, pangingisda,
Siyempre, ano yung letter? Number 2. Okay? Ayun. Ayan, ang dami ko na, ang bibilis nyo naman, sabi ni Jose, ang bibilis nyo naman sumagot. Okay? Ayan, may nakikita na ako mga kasagutan. Ayan, sabi ni Jerzel, B. Alexandra B. Rosemel B. Sabi ni Cian B. Kiel, Balingit D. Letter D daw, pag-awit. Sabi ni Celzy Gay, letter B. Ayan, sabi ni Avi, letter B. Krisha May, letter B po. Princess Nicole, letter B. Ayan, Prince Bacani, letter B. Cian Philip, letter B. Siyempre, kung tungkol sa mga isda, syempre, ang hanap buhay niya, pangingisda. Kay mahusay. Ituloy natin. Para sa pangatlong bilang. Yun tayo sa bulong naman. Ano yung damdamin ng ibabaw sa iyo habang binabasa mo ang bulong? Ayan yung mga pagpipilian natin. Letter A, ikaw ba ay nagalit? Letter B, ikaw ba ay natakot? Letter C, ikaw ba ay nakaramdam ng pagbabago? O letter D, ikaw ba ay nasiyahan? Okay? Yung tungkol sa ngipin yun ha, yung dagang maliit, dagang malaki. Itong aking ngipin, sira at pangit, palitan ng bagong kapalit. Ayan. Okay? Ayan. Aha. Tingnan natin yung mga kasagutan nila. Letter, ang sabi ni nakita ko, letters, Marvin Kapulong, letter C daw. Siya daw ay nagbago. Nagkaroon siya ng pagbabagong perspektibo sa kanyang kaisipan. Kalamihang sagot, ayan, Marge, sabi niya letter B, Marge letter B, nakaramdam sila ng takot. Ashera letter B, sabi ni Krisha letter B, ayun, natakot daw si Brandon. Sabi ni Brandon letter D, nasiyahan daw siya. Siguro bago lang sa kanyang pandinig ito. Sabi ni Arzen, EB, parang wala tayong choices na EB letter B daw. Okay? Celzy letter C, nagbago ang kanyang pananaw. Okay? Ayan. At ang daming letter B, letter C, o kaya letter D, syempre, kung bago ka dyan, bago mo lang narinig yung bulong na iyon, makakaramdam ka ng pagkatakot. Okay? Tama ang mga kasagutan nyo. Kasi, syempre, hindi ka naman ganoon mapanawaliin sa mga bulong. Nung marinig mo yun, kung marinig mo yun, makakaramdam ka ng pagkatakot. Eh, iba siguro maaaring masiyahan. Syempre, lalo na kung maniniwala sila, wala namang masama kung maniniwala eh, na kapag binato nila sa bubong yun, baka magkaroon ng panibagong ngipin. Ayan. Okay? Ayan. At marami pang sumagot ng letter C, nagbago daw. Okay? Siguro dahil ngayon pala nila narinig yung bulong na iyon. Dako tayo sa pang-apat. Ang awit at bulong ay refleksyon sa patlang ng mga taga-Bisaya. Ayan. Ano kaya ang ipinapakita o sinasalamin ng awiting bayan at bulong? A. Mithiin. Letter B. Pangarap. Letter C. Pagpupunyagi. O letter D. Kultura at tradisyon. Okay? Ayan. Sige, tingnan natin yung mga kasagutan nila. Kung may mga sumagot na ba? Ayan, may mga nakikita na ako mga kasagutan. Para sa pang-apat, sabi ni Alexander, sabi ni Julans, letter D, para sa number 3, letter D daw. Sabi ni Jercel, letter D. Celsi Kate, letter D. Gian, letter D. Marjor, Marvin, Alexander, Rosemel, Celsi, Sidro, letter F. Ayan. Letter D, Krisha May. Ayan. Okay, syempre, yung awiting bayan at bulong, ito ay nagpapakita at sumasalamin talaga sa kung anong kultura at tradisyon meron sa lugar na iyon. Okay? Lalo na kapag merong pagdiriwang, meron silang inaawit tuwing nagkakaroon sila ng kapistahan. At makikita mo talaga kung anong uri ng tradisyon o kultura doon sa lugar na iyon. At para sa huling bilang, number 5, ang mga sumusunod ay mga kaisipang naisiparating na awiting bayan at ng bulong maliban daw sa isa. Alin kaya dyan ang hindi kasama? A. Ang awiting bayan ay sumasalamin sa buhay at gawain ng mga magsasaka. B. Ang politikang Bisaya ay dala ng mga Espanyol. C. Ang bulong ay nagpapakita ng mga paniniwala ng mga Cebuano sa mga anito. At letter D, naniniwala ang mga taga-Bisaya na diringgin ang kanilang mga kahilingan. Alin kaya dyan ang hindi kasama? Okay?
Ayun. Sabi ni Selzy Kate, letter A daw. Ayan. Lagyan po ng bilang ha. Sabi ni, hindi, para sa ano tayo, number 4. At number 5 nga, letter A. Sabi ni Prince, letter C. Sabi ni Margin, letter D. Ayan. Tingnan ko nga kung ayun, may nakita na akong tamang kasagutan. Sabi ni Joyce, letter B. Alriza, letter B. Jazlyn, letter B. Shea, letter A. Ayan. Okay, tama. Sidro. Ayun, letter B, sunod-sunod na sila. Siyempre, lahat ng yan, yung A, C, D, ay nagpapakita ng kaisipan o mensahe. Ang letter B lang ang hindi. Kasi kung babalikan natin kanina, hindi yan galing sa mga Espanyol. Noon pa man, ang mga ninuno natin ay meron ng mga awiting bayan at bulong. At dahil dyan, ayan, pakiano nga, okay, paki-type na ang inyong mga kasagutan kung may naka-perfect ba. Okay, tatandaan natin, ang awiting bayan at bulong ay refleksyon ng pamumuhay ng mga sinuunang Pilipino. Ito ay may iba't ibang uri para sa iba't ibang pagkakataon na laganap sa ating bansa. Tatandaan niyo yun, ayun, sabi ni Ariza, very good, 5/5. Ayan, si Alexandra, 4/5. Marge, 4/5. Ayan, si Ariza, yes, ayan, si Marjan, 4/5. Huwag kayong mag-alala, okay, bawi na lang tayo sa susunod. Eto, may gawain akong iwan sa inyo. Very good sa lahat ng mga tuties na sumagot at nag-participate sa ating katanungan. Okay? Ayan. Talagang tuwan-tuwa ako sapagkat ang daming nakakuha ng tamang kasagutan. Ayan. Sila Arzen, sila Sian, sila Selzy, si Mark Platon, si Jose, si Brandon. Okay? Ayan. Bago natin tuluyan iwan ang araling ito, mag-iiwan muna ako ng isang hamon na kung saan ibabahagi nyo ngayon ang inyong natutuhan. Okay? Ayan. Sagot mo, share mo. Siyempre, para sa gawain ito, ilalahad mo ngayon kung ano nga ba ang mensaheng naisiparating ng awiting bayang si Filemon. Maging ang bulong ng ating napakinggan kanina yung tungkol sa ngipin, yung sa daganga, ng mga kabisayaan na iyong binasa. Okay? I-type nyo lamang inyong kasagutan, yung mensaheng naisiparating ng awiting Filemon, maging yung bulong. Saan mo maaaring i-share ang iyong sagot? Siyempre, sa aming Facebook group, ayan, i-share na inyong kasagutan gamit ang mga hashtag na Italay Level Up, Wika at Panitikan ni Tutor Micah, at hashtag Filipino7. I-share nyo ang inyong kasagutan dito sa Facebook page ng DepEd Italay at ang Filipino7, Wika at Panitikan ni Tutor Jessica at Tutor Micah. Okay? Kung di ka pa member, maaari kang mag-join at i-like ang Facebook group na ito. Okay? Ayan. Para sa susunod na linggo, ang pag-aaralan natin ay tungkol naman sa mga antas ng wika batay sa formalidad. Muli, ito po ang ating mga online tutor sa junior high school sa ikalawang markahan na mapapanood tuwing Miyerkules simula 1:40 hanggang 4:20 ng hapon. At huwag kalilimutan na subaybayan at suportahan si Tutor Jessica ng SDO Rizal tuwing Biyernes 12:15 hanggang 12:55 sa kanyang DepEd Italay TV. Ayan. Na mapapanood sa IBC 13. Muli, ito si Tutor Micah na nag-iwan ng kataghang panalo ang kabataang may kaalaman sa wika at panitikan. Kung meron kayong mga komento o suggestion, maaaring ipadala ang inyong mga tugon sa https://tinyurl.com/italyfeedback form o kaya naman ay scan ang QR code na makikita nyo dyan. Ang inyong boses ay mahalaga sa amin. Kaya humingi kami ng suggestion na sa ganun mapabuti namin ang aming susunod na session. Okay? Ayan. Muli, maraming salamat. Para sa anong makatanong o suggestion, mag-email lamang sa edtech@deped.gov.ph. Susunod, Tutor Ronel at Tutor Mel para sa Filipino 8. Maraming salamat. Paalam sa inyo lahat.